Shanchay, sira na naman? Kailan mo ba papalitan ang bulok ng sasakyan? Araw-araw ganito na lang ang nangyayari sa'yo. Nanlilimahid ka. O ayan, punasan mo. Sige na, huwag ka nang mahiya. Oh, siya nga pala. Yari ng Gucci ang bag na yan. Sauli mo na lang sa akin. Kundi dahil sa'yo, nasa Guinness Book of Record na tayo. Lahat ng estudyante, nakakotse at ikaw lang ang nakamotorcycle. Shansai! Kumusta? Mabuti naman po, Uncle. Ano? Nasiraan ka na naman? Ganun na nga po. Pero wala po itong anuman. Kaya ko na po itong ayusin. Madali lang po ito. Ah, Heto po ang baon ko. Dinala ko para sa inyo. salamat, Shansai. Sige po. Palagay ko ikaw lamang ang nakakaalam sa inyong eskwelahan kung ano ang electric fan. Ano naman kaya maganda sa bag niya? Tingnan mo kung anong meron ako. Burberry coat. Meron ka ba nito? Bihira lang ang merong diamond necklace na ganito. Ano? May masasabi ka pa? Sandali lang. Wala ka na bang ibang gamit na dala? Talo ka. Hindi ah. Halika. Pagmasdan mo akong mabuti ngayon. Huwag kang kukurap. Kinaya mo ba ang ilong ni Julia Roberts? Ang daya mo, hindi mo man lang ako sinama. Limited quantity lang ito. Pinagawa ko sa Beverly Hills. Isa para kay Julia Roberts at isa para sa akin. Kaya naman pala, Ano kaya naman pala? hindi kita makita ng winter vacation. Saan mo ba ako hinanap? Sa Paris. Hindi mo nga ako makikita. Good morning, Lijen. Good morning. Teka, binabasa mo ang original textbook? Kailangan meron tayong research paper sa economics. Pero ang sabi ng professor, ito ang babasahin. Bale, wala naman kung tutusin. Naisip ko lang naman na ang professor na katulad ni Franklin may pagka-stricto. Kaya naisip ko na basahin na rin ang librong to. Pag marami kang nabasa, marami kang may sasagot sa tanong niya. Tapos na ako. Siguradong bagsak na ako. Huwag kang mag-alala, madali lang naman yan. Siguro ganun na nga. Ito lang naman ang pinababasa niya, di ba? Ang totoo nga niyan, ikaw lang naman talaga nag-aaral, karamihan hindi. Pumapasok lang sila para makipagsosyalan. Pag hindi kotse ang pinag-uusapan, payabangan ng bagong bag at kung hindi, syempre mga bagong damit. Alam mo ba si Shenwei? Nagparetoke siya ng ilong. $500,000 ang nagastos. 500,000? Hindi na maganda. Kawawa naman sila, hindi na sila makakapaglaro ng piggy nose. At bakit naman? Kasi pag ginawa nila ito, sasabog ang ilong nila. Shansai, hindi naman siguro. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Magparetoke ka rin ng ilong. Ang laki na kanya pinayat, hindi ba? 1 linggo lang yun. Ang balita ko, titigil na. Kung ako naman sa kanya, hindi na ako magpapakita dito. Iiwan ko na lang ang mga gamit ko. Oo nga, talagang nakakahiya. Tingnan mo, hindi siya makaharap sa tao.
Lapitan mo kaya't kausapin siya. Naku, hindi na lang. Malay natin kung may kinalaman ng effort sa kanya. Huwag, Shansai! Kapag tinulungan mo siya, hindi natin alam kung anong gagawin sa atin ng F4. Pero, Alam mo naman na nakabangga ni Ash yung F4 noong nakaraang linggo, kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Gaano ba kagaling ang F4? Sa palagay niyo ba, takot ang lahat ng tao sa inyo? Kilala mo ba kung sino kausap mo? Meron siyang red card. Ay na. At talunin mo naman ang F4. Oo nga. Halika tayo na lang. Wala na. Bakit na naman? Anong nangyayari dito? Kasi, titigil na sa pag-aaral si Ashu. Titigil? Opo. Ako ang teacher niya. Pinayagan ko ba siyang tumigil sa kanyang pag-aaral? Asyo! Sir, dahil sa effort kung bakit titigil na siya. Isang kalokohan. Hindi na nawawalan ng black sheep sa eskwelahan. Asyo! Asyo! Sana magpakabait ka na. Pagkatapos nito, dapat matino ka na. Sige. Ingat. Pasok na! Pasok na! Conscience. Yan ang tinatawag na moral courage. Yan ang pamantayan ng pagkatao. Dito sa bansang China, walang iba kundi si Confucius. Pag-aaralan ng buod ng kanyang ideya. Ang pinakabuod ng ideya ni Confucius ay benevolence. Para matuklasan ang sariling ugali at ganun din ang pag-uugali ng iba. Upang maging prominente. Bakit, Sanchay? May problema ba? pupunta ako sa CR. Magbabanyo? Meron akong tissue paper. Anong klaseng teacher meron ng eskwelahang ito? Pwedeng patigilin ng estudyante kapag napag-initan siya at siya pa ang magiging black sheep. At nakuha pang magturo tungkol sa konsensya. Isang malaking kalokohan ng lahat ng ito. Wala nang matino sa kolehiyong ito, walang paninindigan. Mga takot at walang pakialam. Lalo na ang grupo ng F4 na yan, silang mga morals! PE4! Pang-aabuso sa karapatan at pang-aapi sa kapwa. Kayo nga mga mayayaman na nagpapatakbo ng eskwelahan, ano ngayon? Huwag niyo lamang akong aapihin. Hindi ko kayo urungan. Di ko natulungan si Ashu. Shansai, may assignment ka na ba sa stat para ngayong hapon? Hindi ako kumuha ng stats sa SEM na ito. Bakit naman? Magtatrabaho kasi ako. Kung ganon, mag-isa na lang pala ako mag-aaral sa stat.
Paumanhin! Paumanhin! Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Oo. Sir, tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin. Ayaan mo, lilinisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi yun ako makikita. Sir, ang mabuti pa... Bukas hindi na ako makikita! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka naman may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. Masyadong nervyoso. Paano kaya nila nagagawang sirain ang kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Talagang mga arogante. Ray, anong ginagawa mo? Tayo na! Sumusobra na talagang F4 na yan. Totoo sinabi mo, lalo na yung leader ng F4 na yan na bumastos sa professor namin. Talaga nakakainis. Sana makita mo ang kanilang kabastusan. Gusto ko talagang makita ang mga F4 na yan. Xiaoyu, tumigil ka nga dyan. Ano ba? Mas marami pa nga ang halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin gano'n na nga. Pero sa school namin, parang bilangguan, impyerno. Dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya, tinuturuan para pumalit sa kanilang posisyon. At upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang pwedeng makapigil sa kanila. Tigilan na nga natin ang usapang ito. Magkwento ka pa. Sige na naman, Shanchay. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Sige na. Ayoko na nga. Sige na nga, sabihin mo na lang kung bakit F4 ang tawag sa kanila. Ha, hindi ka maniniwala, pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakaya, di ba? Ibig sabihin, 4 silang mga gwapong bulaklak. At mga milyonaryo. Nahihibang ka na ba? Makinig ka. Mga gwapo nga silang 4 pero walang laman ng utak. Wala silang alam gawin kundi mang-ape. Wala silang pagtingin sa kapwa. Kaya naman Piggy 4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasamang tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Mabuti na lang may naiba sa kanila. Uy, Shanchay! Sa palagay ko, interesado ka sa isa sa kanila. Tama ba? Hoy, wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak mo nang gagamitin. Maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Kakaiba ako sa kanila. Kung di lang dahil kay Mama, hindi ako papasok sa eskwelahan yun. Shanchay, malaking pinagbago mo nung mag-aral ka sa Yingde. Natatandaan mo ba nung high school pa tayo? Yung matabang lalaki nang bastos sa akin? Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman siya. Hindi na nga siya bumalik at wala nang babastos sa akin simula nang gawin mo yon. Natakot na silang lumapit sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating si Shanchay. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko rin ang aking sarili. Nagtatago sa anino ng karuwagan at nagpapanggap araw-araw ni hindi ko nagawang tulungan si Ashu. Sumusunod lamang ako sa agos ng panahon. Hinahayaang lumipas ang panahon. Hindi ako dapat magkaganon. Ma, nandito na po ako. Shanchay!
Napansin mo ba? Nagpakulay kayo ng buhok? Halata naman pala. Ako lang ang nagkulay nito. $260 lang ang gastos ko. Para kayong foreigner. Aba, mabuti naman. Pero mas mabuti kung foreigner ang magiging boyfriend mo. May kakilala ka ba sa school ninyo, anak? Ma, pumapasok ako hindi para maghanap ng lalaki. Hindi mga lalaki. Pag-aaral, oo. Dapat nang mag-aral kang mabuti. Pero napakamahal lang yung tuition fee. Dapat may makilala kang mayaman para hindi naman nakakahiya. Ma, lagi na lang kayong ganyan. Mahirap lang po tayo, pero ang gusto nyo, ipasok ako sa exclusive school. Dad, nandyan na naman kayo. Oras na ng pagkain. Hayaan mo na siya. Mas mabuti pa sanang nasa normal college na lang ako kesa sa Yingti. May mga topa ka mga tao doon. Hindi sila nag-aaral. Lagi na lang nasa isip Louis Vuitton, Prada, Chanel. Eh tayo, kukonti lang naman ang pera natin. Di ako bagay sa kanila, no? Ma, pwede bang tumigil na ako sa pag-aaral para wala ka nang binabayaran tuition fee? Nahihibang ka ba? Para sa magandang kinabukasan mo ang iniisip ko. Gusto kong maging mayaman ka pagdating ng panahon. Makasama mo kami na tinitingala sa lipunan, na para bang isang celebrity. Kaya kita ginagastusan sa abot ng lahat ng aking makakaya. Namumulesta na nga ako ng ibang tao para lamang makapasok ka sa kolehiyong yan. Tapos sasabihin mong titigil ka na sa pag-aaral? Sinisira mo ang magandang pangarap ko. Para sa buhay natin. Ano nangyayari sa inyo? Dad, ang gamot! Pangarap. Honey! Ano nangyayari sa'yo? Ito, Inel. Okay ka na ba? Ha? Ano na? Gusto mong sirain ang magandang kinabukasan. Oh, sige. Sige, Tama na yan. Kumain na tayo. Maupo ka na. kumain na tayo. Sige, Gutom na ako. tumigil ka nga dyan. Ano ka ba naman? 4 na mangkok na nga ang nakain mo. Wala na makakain ang anak mo. Pero nagugutom pa ako. Gutom ka ba? Pero hindi pa nga kami kumakain. Inubos mo na nga lahat ng ulam. Hindi ka man lang nagtira. Kasalanan mo ang lahat ng ito. 20 taon ka na sa trabaho mo. Walang asenso. Honey, ano ba? Boy pa si Sanchay. Tumigil ka nga dyan. Bakit si Mr. Wang na kapitbahay? Naging assistant manager na. Kaya lang na-demote nga lang ng 2 beses. Pero ang mahalaga, na-promote naman siya. Pero ikaw, empleyado ka pa rin hanggang ngayon. Honey, ganito. Makinig ka. Anong halaga ng promotion kung madedemote ka naman? Ako, pareho pa rin. Tulad ng dati sa mahabang panahon, isang empleyado. Pero dapat may pagbabago sa ating buhay. Sanchay, alam mo ba, nung bata pa ang daddy mo, pangarap niyang maging isang host. Tama. Pangarap ko yun. Mag-iensayo yan na parang suso. Hindi naman. Mali ka dyan. Ang manok ng Zhongli Bushin, malasa, katakam-takam, malambot, katamtaman, 1, malasa, 2, masarap pa. Di ba? Ganyan siya. Paano ka magiging artista? Hanggang sa pangarap na lamang ang iyong ama. At yan ang namana mo sa kanya. Exclusive school na ang pinapasukan mo, titigil ka pa? Bakit ang kapitbahay nating si, Mr. Wang? Di ba? Binanggit mo na naman ang Mr. Wang na yan, ha? Dahil marunong siya sa takbo ng buhay. Paano mo nasabi yan? Dahil wala ka ng silbi sa inyong kumpanya. Wala ka rin silbi sa bahay. Si Mr. Wang may silbi sa pagkababae ng kanyang asawa. Ikaw, wala kang silbi sa akin bilang asawa. Tumigil ka nga. Nagsisiping na lamang tayo. Nahiya ka naman sa anak mo. Kanya ka naman talaga! Aminin mo, Ano ba? wala ka ng silbi! Ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang ama. Anong tungkulin? Wala ka ng silbi! Ito ang tandaan mo. Maliit ang lahat ng parte ng katawan mo, pero napakalaki ng bunganga mo. Dakdakan ng dakdak maghapon. Pwede po ba? Tama na ang awayan. Di na ako titigil sa pag-aaral. Narinig mo Ayun ba? na pala. Mag-aaral na siya. Wala na tayong dapat magtalunan pa. Ang totoo Ikaw, naman, masyado kang may silbi mainit ka ang pa rin ulo. bilang asawa. Masyado ka nagpapadala sa Oo mga nga, damdamin mo. pasensya ka na. O sige, kumain ka na. Pero alam mo, Yan. napakaganda mo pa rin. Ikaw talaga? Nahihiya ako sa sarili ko. Anong tinitingin-tingin mo?
Sa totoo lang, ayoko naman maging ganito. Pinaunat mo rin yung pineapple hairstyle mo. Si Roger ang gumawa nito. Matigas at makapal daw ang buhok ko. Muntik na nga ako mapikon. Bakit di ka mag-isip ng bagong hairstyle? Hinihingi ko bang opinion mo? Hey, Lay! Anong masasabi mo? Wala ako magagawa kung di mo gusto. Ang sabi kasi ni Roger, kahit 8 oras na unatin ang buhok ko, wala rin mangyayari. Masaya ka naman sa 8 oras. Mecho, order ka ng pagkain. Waiter! Isang moose duck foie gras. Ano po? Moose duck foie gras. Wala po kami noon, sir. Meron ba kayong mabibigay na old wine? Old wine, wala rin po kami. Narito po kami noon. Teka sandali. Bakit pa tayo naririto? Wala naman pala laman ng bar nyo. Si Shimen. Narito yung bago niyang girlfriend. Hi. Tol, maghihintay kaya siya ng ganyan kung bigla siyang tawagan ng kanyang ex? Anong ginagawa mo rito? Magaling ka pala sa billiard. Hindi ganyan ang pagtrato sa babae. Alam mo ba kung sinong boyfriend niya? Nagtanong-tanong ka ba? Aba, syempre naman. Napag-alaman kong walang kwenta ang boyfriend niya. Kilala mo ba kausap mo? Akong kilalanin mo! Hoy! Oh, ako naman ang harapin mo! Oh. Hoy, sa susunod matuto kayong gumalang ng babae. Tatawagan kita bukas. Ikaw ba ang boss? Ito bayad sa damage namin. Sisiw.